Hi Virgo, this is Jov. Welcome back sa ating channel. By the way, Virgo, this is your weekly Gabay Tarot reading ngayong August 6 to 9, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan, Virgo, kunin nyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw pa rin ang may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na Virgo, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa'yo ng universe ngayon. Virgo, may nakita kong reunion dito. Togetherness, pwede ngang party, bonding, togetherness, yan. May kasiyahan, Virgo. Meeting. At may naging loyal sa'yo. Ano to ha? Giving or receiving. Pwedeng ikaw ang gumawa nito or pwedeng ikaw yung naka-receive. So, klaro yan ha. Na may naging loyal dito, may naging honest, nagbigay ng unconditional love. Pwede ngang friend mo ito or hindi to siya bagong friend eh. Friend na matagal na po. Na tuwang-tuwa ka sa kanya kasi napatunayan niya sa'yo, na loyal siya sa'yo, supportive siya sa'yo. Like, natuwa ka nga, diba? Natuwa ka kasi, pwedeng hindi mo in-expect na talagang itong intensyon ng taong ito ay mabuti. Intensyon niya sa'yo, mabuti po. A trusted friend. Pwede din pong may nakita ako ditong family member. May nakita nga ako dito nag-volunteer. So, meaning to say, volunteer na samahan ka, companion, volunteer ay nagbigay ng tulong, nag-assist sa'yo. Yan. Again, pwedeng ikaw ang gumawa nito. Kasi may nagsabi sa akin. Or kung hindi man, pwedeng ibang tao. May nagkaayos. May return of a lover nga dito, oh. Return of a lover. Someone or something returns from the past. So, may nagsabi sa akin, some of you, pwedeng bumalik si ex, bumalik yung taong nagkaroon ka ng loss of connection. Pwedeng ex, pwedeng friend, na hindi kayo, matagal na kayo hindi nag-usap, ngayon bumalik. At, ang ganda nito kasi, di ba, kasiyahan, pagtipon-tipon, nagkaayos, nagkasundo, may recovery, healing. Diba? Sa reconciliation na to, may meeting. Recovery, healing. Okay? May nakita din akong couple dito na pwedeng umuwi yung partner mo o ikaw yung umuwi. Kasiyahan nga eh. Ilang beses lumabas dito. Tatlong chord po nagsabi dito. Virgo. May malaking influence ang isang babae po, Virgo. Na, again tatlong chord kasi nagsabi dito na pwedeng ikaw to, kung hindi man, pwedeng ibang tao. Kasi may nagbigay talaga ng tulong. May nagbigay, you're receiving help or offering help to others. Yan, klaro tatlong card na po mismo nagsabi niyan. May na-hired as a crew,
Pwede din yung trabaho nyo is serving talaga, lalo na sa mga tao, nagsiserve, nagsasubmit. Ah, may dalawang card mismo nagsabi dito na may improvement. Kung ano man tong mga ano, kasi may celebration eh. Nang dahil sa improvement, na achievement, nag-celebrate kayo. May progress sa mga ginagawa nyo. So, congratulations. May, depende na to sa sitwasyon nyo eh. Oo. Basta may development, progress, improvement, kaya nag-celebrate. Yes. Ang ganda. Pwede ngang na humingi ka ng pabor sa isang tao, pinagbigyan ka. Okay, pwedeng literal to na regalo. Basta may malaking influence ang babae, pwedeng siya yung nag-a-assist sa iyo. Or pwedeng ikaw ito. Ang ganda ng tatlong card mo, Virgo. Tatlong chord po mismo nagsabi dito, 'di ba? May kasiyahan, a special event, a social event, party, may kasal, may reception. Ako nakita dito, baby shower, any kind of celebration. Yung, sige, labas tayo, mag-celebrate tayo. May nakita din akong ganyan, Virgo. Joy. Oh, wow, tatlong card mismo nagsabi dito. Congratulations, fulfillment sa pangarap. At dalawang card po mismo nagsabi dito na recovery. Wow, ganda naman. Winnings, may nakita ko ditong winnings. Winnings is achievements, fulfillment sa pangarap, panalo yan eh. 'Di ba? Winnings, party, recovery, fulfillment sa pangarap, good cheer. Wow. Ang ganda naman po. Claim, 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 Virgo. May usapin dito tungkol sa diretsyon sinabi ng yung card dito, Virgo eh, na may enemy. So maraming sinasabi. Okay, isa-isahin natin ha. Pwedeng kalaban mo yung sarili mo. Like, pinipressure mo yung sarili mo. Like, pinipilit mo talaga yung sitwasyon na masunod yung gusto mo. Okay? Na sinasabi ng yung card dito na sanay, kumbaga, kakampi mo yung sarili mo, bakit mo pa pinipressure mo yung sarili mo? Yan. So, sana maging balanse po. Kasi nakikita ko kasi dito na nade-drain yung energy mo. Pwedeng nagsi-self-pity ka, pinipilit yung mga bagay na hindi pa panahon or hindi pa dapat. Oo. Na pwede din ibang tao to na nakipag-rival sa'yo, nakipag-compete, may sekretong nabulgar. May nakita kong ganyan eh. Na found out mo, like, na-realize mo na okay, opposing ideas talaga at kontra yung attitude namin. Na-realize mo eh. Nakikita ko dito na apektuhan ka. Na-trigger yung weakness mo. Nang dahil sa mga nangyari, nang dahil sa mga hindi makontrol, nagkaroon ka na ng self-doubt, lumabas na yung mga self-doubt, fear, hesitation. So, naapektuhan yung emotion mo. So, ano ang dapat gawin? 'Di ba? So, sabi ng card, make it balance. Kasi we cannot control everyone eh.
Delay nga, hindi natin makontrol yan, di ba? Cancellation, hindi din natin yan makontrol. Miscommunication, hindi natin yan makontrol. Ang kontrolado mo lang po, yung response mo. Let's say, napektuhan ka na, nawalan ka na ng pag-asa, napektuhan ka na kasi nga, di ba, may oppose. Put limitation, wag ka magpa-apekto. As long na clear ang intention mo, bakit ka magpapa-apekto? At intindihin mo na lang sana kung pwede po. Sinasabi ka ng card kasi dito eh. Intindihin mo na lang sana na, kumbaga, it might be, hindi pa kayo magkilala, ganyan na siya. We cannot please everyone kasi iba-iba tayo ng pananaw sa buhay, paniniwala sa buhay. So, makontrol mo lang iyong sarili. Okay? Kailangan kasi ng pag-unawa nito kasi nakikita ko dito na apektuhan ka talaga. Lalo na emotion mo hanggang sa kung hindi mo makontrol to, nakikita ko talaga dito na naubos ka eh. Like na-stress, nagkaroon ng anxiety kasi sobrang disappointed. Dalawang card kasi nagsabi dito, Virgo, na, 'di ba? Kung iisipin mo yung kapwa mo, dapat mas isipin mo yung sarili mo. Like, okay, na-stress na ako, naapektuhan na ako, na-trigger na yung weakness ko. So, ano yung dapat gawin ko para matulungan ko yung sarili ko? Siyempre, naubos ka, napagod ka, nakakadrain niya ng energy. Pahinga. Pahinga po. Dalawang card mismo nagsabi niyan, pahinga. Kasi nakikita ko talaga dito na burnout, may parating pending dito na naghahabol sa pending para matapos, parating late. May tardiness kasi ako nakikita dito, na concern. Tapos, sanay makontrol, sanay maging balance, wag hayaan na madrain talaga yung energy. Na sinasabi na kasi ng card dito na kailangan mo ng tamang pahinga kasi naapektuhan na yung emotion mo hanggang sa physical health mo. Na kailangan mo na 'di bang kailangan mong protektahan, kaya kailangan mong alagaan. Pero wag kayo mag-alala kasi kumaga sa ibang cards, 'di ba, may recovery, may healing. So paulit-ulit na sinasabi ng yung cards dito eh. So i-claim niyo po itong recovery na ito. Na-burnout ka, tapektuhan ka, so i-claim niyo po tong recovery na ito. So, wag niyo nga, ay, okay naman ako, Miss Job. Example ha. Wag niyo hintayin. Wag niyo hintayin na, kumbaga, okay, may naapektuhan na ako. So, wag niyo hintayin na maubos ka. Kasi kung hahayaan mo, nakikita ko kasi dito yung health concern. Naapektuhan nang dahil sa nasaktan ka sa mga nangyari, sa mataas ang expectations mo sa mga nangyari or sa isang tao. Some of you may nakita nga akong depression dito. So, sinasabi ko na yan ha. Sa mga hindi nakakalam, sinasabi ko na yan. I think more than almost 2 months na yata sinasabi ko. Kasi kailangan kasi ng tulong yan. Kung ikaw man to, kailangan mo tulungan yung sarili mo. Seek professional help kung hindi mo na alam kung paano tulungan yung sarili mo. Kung ibang tao to, kailangan lumabas tong card nito, kailangan mo siyang tulungan. Hindi pagalitan, kundi makinig, mag-assist. And kung hindi makontrol, sabihan mo siya na seek professional help. Kailangan kasi ng tulong yan. Okay? Magpahinga talaga. Magpahinga, hindi kayo magsisisi sa pahinga na ito. 'Di ba? Magkakaroon siya ng recovery, ilang beses na mabas, sinabi kanina.
Hindi kayo magsisisi sa pahinga na ito kasi pagbalik nyo, magkakaroon ng may magandang mangyayari. Lalo na itong nakikita ko dito sa career and money mo. May unexpected success. May prosperity. May luck, L-U-C-K. May nakita nga ako ditong promotion, raise in pay, pagtaas na kita, sweldo, allowance, or ng iyong posisyon. Increase in finances. Oh, may nanalo naman dito. Okay, by the way, iklaro ko lang, hindi ako nag-encourage na magsugal kayo. Klaro yan ha. Baka ibang winning ito. Like, kasi nakikita ko sa comment section eh. So, hindi ko kayo in-encourage na magsugal. So, pwedeng na winning to sa sports, sa tawag nito sa thesis, sa anong tawag nito? Nakalimutan ko yung term eh. Bidding, or this is a completion of your project. Okay, so nakikita ko yung winning dito, unexpected success. May findings, may recognition din, which is ang ganda. Ang ganda ng resulta. May nakita kong sitwasyon dito na horrible talaga siya. Nahihirapan ka, nape-pressure ka. But at the end of the day, it will turn out into great. Yung very worried ka sa isang bagay, sa isang status, or sa isang kondisyon. Pero at the end of the day, makaka-receive ka ng magandang balita. Yung mga minimal effort mo, like hindi ka talaga nag-effort, like go with the flow, like simple lang, minimal effort nga eh. So it will bring out into great outcome po. So ang ganda po. Ang ganda talaga. So i-claim niyo po ito. Unexpected success. Okay, sinabi ko kanina, 'di ba, na may dalawang card na mismo nagsabi dito na maganda ang resulta sa inyong career and money. May nag-gain eh. Ilang beses na lumabas dito, different card po siya. May gain, may advantage na nangyari, may increase, may freebie, may business aspiration, and professional goal. So may magandang mangyayari sa work, job, career, finances. I-claim nyo po ito. Okay? Deserve nyo po iyan ha, itong unexpected success po, Virgo. So, kuha tayo ng message for you, Virgo, ngayong August 6 to 9, 2026. Vast vistas. Expand your horizons. Okay, inom muna ako ng tubig. Saglit lang po. Okay. So, sinabi dito, vast vistas. Oo. Espanyol to eh. Ang ibig sabihin nito sa Tagalog na mas malawak na pananaw o mga karagdagang tanawin. Okay? Expand your horizon. Sa Tagalog po niyan is palawakin ng iyong abot tanaw. Okay? Palawakin ng iyong abot tanaw. O magbukas ng isip sa mga bagong karanasan. So now, tinatranslate ko na Tagalog kasi may nag-request po. Baka magtakang ilan dyan. Okay, so bigayan po tayo dito. Okay, Virgo, let's start with your career and money. Ang pagpalawak ng pananaw sa pera ay nag-aalis sa'yo sa lumang nakasanayan.
Huwag umasa sa isang kita. Maghanap ng side hustle o pasuking negosyo kung pwede po. Mag-aral ng bagong kaalaman. Matuto tungkol sa tamang pag-i-invest at pag-iipon. Baguhin ang pananaw sa yaman. Ang pera ay tool para sa kalayaan, hindi lang para sa paggasta. So, klaro yan ha, yung message para sa inyo, sa inyong career and money, Virgo. So, let's proceed sa inyong love and relationship. Ang pagpalawak ng pananaw ay nagtuturo sa iyong makita ang kabuuan ng isang tao, hindi lang ang kanyang mga pagkukulang. Ang sabi kasi dito na unawain ang kaibahan. Sa relationship tayo ha, tanggapin na magkaiba kayo ng pinagmulan at pananaw ng kapareha mo. Okay? So nakarelate ako kanina nito kasi may sinabihan ako. Nagrereklamo siya. Nag-uusap habang kumakain ako, nag-uusap kami, nagkukwento siya sa kanyang araw. Tapos hindi niya naintindihan yung tao, bakit ganun yung mga ginagawa niya. Sinabihan ko siya na, magkaiba kayo ng pinagmulan eh. Iba kayo ng pananaw sa buhay. So sa relasyon, ganun din, unawain ang kaibahan. Tanggapin na magkaiba kayo ng pinagmulan at pananaw ng kapareha mo. So, naalala ko na naman. Kasi yung kapatid ko, hindi ko siya, naging honest lang ako sa sarili ko. Hindi ako galit. Like, nagbigay ako ng, kahit na-disappoint na, hindi siya disappoint na galit na talagang may intention akong it will turn into grudges. Hindi po. Hindi kasi akong ganyan. Like, gusto ko lang kausapin yung sarili ko na hindi ko talaga maintindihan tong taong ito babago-bago ang isip. Like, ganyan siya nung bata pa kami hanggang ngayon. So, hayaan ko na lang ang sitwasyon naman. Matutunan siya. Kumbaga sinasabihan ko yung sarili ko na kailangan ko ng mahabang pasensya. Kailangan kong intindihin kasi magkaiba talaga kami ng ugali. Magkaiba kami kung paano mag-isip. Yan. Sinasabihan ko talaga yung sarili ko. Kung kayo, hindi mo maintindihan yung mga partner nyo, kung sino man yung taong malapit sa inyo, like, kausapin mo yung sarili mo. Tapos hingi ka ng, so every time kasi maguguluhan ako, kinakausap ko si God. Humingi ka ng, i-release mo yan, tapos, huwag ka mahiya. Like, syempre, mahihiya tayo kasi kasalanan, kung bakit na tayo ganyan mag-react, ganun. So, depende na yan. Kumbaga, hingi kayo ng divine assistance na mas maunawaan mo yung sitwasyon. Yan. So, nakwento ko agad. Virgo, nakarelate kasi ako. So, balik tayo, pag-usapan ng hinaharap. Magplano ng magkasama para sa mga pangarap na mas malaki kaysa sa inyong dalawa. Okay? Makinig ng mabuti. Huwag lang makinig para sumagot. Makinig para umunawa. Yan. So, nakarelate talaga ako. Hindi siya like relasyon sa pag-ibig, romansa, no. Sa kapatid ko yun. Like, mas nangingibabaw ang pagmamahal. Like, willing talaga akong ibigay yung pag-unawa. Kasi ayaw ko kasi ng away. Ayaw kong hindi kami mag-usap, magkaroon ng loss of connection. Tahimik. Tahimik, tapos tinatago ko talaga yung emotion ko. Kung paano ako mag-react, kahit naiinis na ako or na-disappoint, tinatago ko. Like, pinipray ko yung mga nararamdaman kong alam kong mali. Na like yung disappointment, yan. Hindi naman masama po magiging honest ka sa yung sarili eh. Pero kung relasyon talaga sa naman, like buhay mag-asawa sa mga relasyon, you have to be honest. Like, kalmado lang. Alamin mo kung open ba tong taong ito, open na ba siya. Okay? Huwag lang makinig para sumagot, makinig para umunawa. Sa mga single po,
Ang pagiging single ay ang pinakamagandang panahon para palaguin ang iyong sarili. Subukan ng mga bagong libangan, lumabas sa iyong comfort zone at i-welcome yung mga bagong journey like maglakbay. Kilalanin ng lubos ang sarili. So it's about time to have yung you love yourself more. Kasi paghahanda din yan sa bagong pag-ibig. Paghahanda din yan, nakakabuti yan. Paano magkaroon ng success? What I meant is, syempre 'di ba, kung magkakaroon ng yung self-love, hindi na mahirap sa iyo na, paano ba to sabihin na wala ako? Yung, kung may self-love ka na, sa mga single dyan, mas magaan yung bagong pasok sa pag-ibig. Oo, na may protection din, mas pipiliin mo yung inner peace kaysa magalit, inner peace kaysa maguluhan. Yan. So sana makuha mo yung punto ko, Virgo. Okay, so huwag magbadali. Gamitin ang oras nito para maging handa ka kapag dumating ang tamang tao. So sinasabi na yung card dito na maging handa ka, like preparation. Love yourself more para hindi ka mahirapan sa mga, syempre may challenges nga na hindi pwedeng happiness na lang puro. Maging handa ka. Okay, so vast vistas, expand your horizon. Ang ganda ng mensahe po, Virgo. Maraming salamat Virgo sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Okay, your energy, ang ganda po. Kasi lumabas din siya kanina Natandaan niyo yung receiving love, unconditional love? Andito din po siya. Tapos nagkaroon ng, marami kang ginagawa dito May growth and expansion. Wow, ang ganda naman ng blessings. Nagkaroon ng panahon sa sarili. Happiness, andito yung development. Pleasure, development. Nagkaroon ng ilan sa inyo, nagkaroon ng time sa nature. Andito din yung success. Kasi kung sa astrology pa, this is Venus, love, beauty, money, creativity. So this is also means abundance and success I-claim nyo po. Be happy with the results of your action. Makaka-receive ka ng malaking pera. Yes. Or an expected job opportunity. So sa mga naghahanap ng trabaho dyan, kilos na po kayo. Okay? And, andito din yung self-love which is sinabi na kanina sa Vast Vistas. Okay? Self-love. You love yourself more. And by the way, may nakita ko ditong buntis or mabubuntis. Yes. I-claim po, Virgo. Malakas ang iyong intuition. At nang dahil sa malakas ang iyong intuition, may malalaman kang sekreto. Malalaman mo na yung mga taong hindi totoo sa iyo. Na which is sinabi naman kanina, nag-clarify siya dito sa tarot cards mo. So be careful of seeing things that are not there kasi, 'di ba, may taong malapit sa iyo na hindi totoo sa iyo. Pero itong sekretong nabulgar which is lumabas naman kanina at dito din, kung taong malapit to sa iyo, mag-uusap kayo. Pero some of you hindi malapit sa iyo nag-o-observe ka. And be careful sa mga kontrata malalaman mo naman na may hidden charges. Oo, so use your intuition kung pwede po. Malakas
Sa career and money niyo po, Virgo, ito na yung sinabi ko sa inyo kanina na huwag magpasobra sa overthinking, overanalyzing kasi nakakadrain yan sa energy. Or pwedeng concern mo sa isang tao na controlling person, toxic, or di kaya overworking or overspending sa material na bagay like money. So, ang advice ng card po dito, kailangan nyo pong control, monitor, and save. Okay? Kailangan nyo din na magkaroon ng balance, magkaroon ng recovery, magkaroon ng freedom. Yan ang advice ng iyong card. Virgo, sa career and money nyo. So, feel free yourself para makapag-isip ka ng maayos. And please know that you are divinely guided. Kasi, kailangan talaga ng dalawang card kasi nagsabi dito, kailangan nyo ng tamang pahinga. Nape-pressure kayo eh. Nape-pressure. So, freedom po ay kailangan balance. Magkaroon ng time sa iyong sarili. Which is gagawin mo naman. Nakikita ko sa inyong energy dito. Virgo, kung gusto nyo ma-notify kayo, ma-prompt, like mapanood nyo po yung premiere ng video natin, i-click nyo po yung bell notification dyan. Kung hindi nyo po alam kung paano magpaturo po, huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. At nag-o-offer po ako ng personal reading. Kung gusto nyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Okay, love and romance. Ito din sa vast vistas na huwag kayong magmadali na magkaroon ng relasyon. Trust and have faith sa universe, maging mapagpasensya. Patuloy mo lang alagaan yung sarili mo habang hinihintay yung bigay ng tadhana sa iyo. Okay? Naulit yung mensahe, di ba? Lumabas sa tarot cards nyo. Sa mga single dyan. At sa mga buhay mag-asawa, sa mga relasyon, kung ano man yung naiinip kayo na nagmamadali kayo, wag po. Kasi ang ending niyan, mapapressure kayo. Okay? So magtiwala po na magkaroon ng growth sa pamagitan ng pagbigay ng mahabang pasensya. And sa communication, of course. Communication is the key. Para sa mga single, sobrang saya mo kasi gusto ka rin ng taong gusto mo. Plus points na yung may love at respect kayo sa isa't isa. Wow! Sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa, satisfied, masaya, may nakatanggap na ng sustento para sa anak. Ito dun yung sinabi kanina overthinking, overanalyzing. So instead na gumawa ka ng ngayong, kumbaga, mas piliin nyo pong mag-trust sa inyong feelings instead na mag-overthink or mag-overanalyze. Okay? So, listen to your intuition also. Pag-imani nyo po yung blessings na binigay sa inyo, Virgo, see you tomorrow. Maraming salamat.